Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're the Dawn. You're watching Scene Zone. Ang legendary OPM band, 40 years na sa industriya. Kasabihan kasi, music keeps you young. Although sinasabi ko lang yan, na medyo sumasakit yung likod ko ngayon. Ang Salamat Hitmakers, sumabak din sa noon o ngayon game. Oy. Mas malaki pa bang placard? Para... Same eh. Yeah, ngayon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Filipino has raised a really cool opportunity for me to pursue a sport that I love at a professional level, and it's opened up these doors and let me compete past the post-secondary level, which I always dreamed of. It was just that feeling of, okay, like the dreams have turned to reality. There's no looking back now. You know, I'm just excited to eventually get the chance to lead the offense, and when I do get that chance, hopefully fans are able to see the joy and the love I have for the game. Hi everyone, I'm Elijah Kim, a professional volleyball player playing for the Crisscross King Crunchers. Catch my exclusive interview only here at DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Biyernes. Sa ating pong headlines, ICC pinayagang hindi dumalo sa confirmation of charges si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Senador Robin Padilla handang maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Apat pang dating opisyal ng DPWH isinama sa mga kinasuhan kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Pandib, Bulacan. Senador Bong Revilla naghain ng petition for bail sa kasong malversation. Presyo ng diesel at kerosene tataas. Pero yung daw ang presyo ng gasolina abay magkakaroon daw po ng rollback sa huling linggo ng Pebrero. Panukalang 200 peso na dagdag sahod sa mga manggagawa sa pribadong sektor binuhay sa Senado. Nangyaring landslide sa magkaiwalay na lugar sa Davao de Oro at Davao Oriental. 7 katao ang naitalang patay. Sa TNT Global News, Epstein Estate magbabayad ng $35 million sa mga biktima ng class action case. Sa sports, Galleries Tower pinataob ang undefeated na NX-led Camaleons sa PBL All-Filipino Conference. Sa TNT Showbiz, Sharon Cuneta gagawa ng sariling management company. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, pinayagan po ng International Criminal Court ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagliban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng demanda o confirmation of charges laban sa kanya. Ginawa ang desisyon bilang tugon sa kahilingan ng depensa na huwag nang padaluhin sa hearing ang kanilang kliyente. Ang hearing sa confirmation of charges ay nakatakda sa February 23 hanggang February 27. Kamakalaway February 18 ay sinumite ng mga abogado ni Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber ang kanyang liham na humihiling na i-waive ang kanyang karapatan na humarap sa pagdinig. Sa ilalim po ng nabanggit na sitwasyon, tuloy ang naturang proceedings alinsunod sa Article 61, Paragraph 2 ng Rome Statute at Rule 124 ng Rules of Proceedings and Evidence. Gayunpaman, sakaling makumpirma ang kaso, hindi papayagan ng ICC na gumulong ang paglilitis ng hindi dumadalong akusado alinsunod sa Article 63 ng Rome Statute. Hindi kailangang subaybayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang confirmation of charges hearing ng mga kasong hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang minomonitor ng Pangulo ay yung may kinalaman sa interes ng bansa. Kung ano man ang mangyari ay personal na kay dating Pangulong Duterte. Gayunman, naniniwala si Castro na aalamin din ni Pangulong Marcos ang ganap sa proceedings, lalo't kapwa mga Pilipino ang sangkot sa kaso. Hindi po imo-monitor, pero syempre kailangan po maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Una rito ay naglabas ng waiver ang dating Pangulo na hindi siya dadalo sa kanyang confirmation hearing, bagay naman na tinutula ng prosekusyon ngunit pinaburan ng ICC. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, handa naman daw po si Senador Robin Padilla na tumakbo bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections kung ito ay pag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang conference, sinabi ni Padilla na ipinanganak siyang ready at kayang-kaya niya na maging pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dagdag pa ng senador, puro advocacy at parang spare tire lamang ang trabaho ng isang vice president. Nakanda rin naman siya na tanggapin ang lahat ng batikos ng sinuman sa nasabing desisyon. Nilinaw naman ni Padilla na may hierarchy ang kanilang hanay na pwedeng pagpilian ni VP Sara bukod sa kanya,
Tulad po ni na Senadora Amy Marcos, Senador Bongo, Senador Alan Peter Cayetano at Senador Bato de la Rosa. Si dating Vice President at ngayon naga-Mayor Leni Robredo ang pinakamalakas o kwalipikadong kandidato para tumakbo sa pagkapangulo. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ito ni Congressman Egay Erice dahil anyay walang issue ng katiwalian ng dating Vice Presidente na ngayon alkalde ng Naga City. Kaya hindi umano dapat na itambal si Robredo kay Vice President Sara Duterte o kay Pangulong Ferdinand Marcos para tumakbo sa susunod na halalan dahil mababahiran o masasangkot lamang din siya sa issue ng korupsyon ng dating magkatambal. Walang ibang nakikitang malakas na kandidato si Erice kundi si Robredo at sinabing hindi pa handa para sa mataas na posisyon sa gobyerno sina Senador Bam Aquino at Risa Hontiveros na mga napaulat ding posibleng kandidato ng oposisyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kung hindi tatakbo si Vice President Leni, ay maaaring manalo si Vice President Sara. Nandiyan pa si Bam Aquino. Hindi, andiyan si Bam Aquino. Si Risa Hontiveros, di ba? Well, I don't think that hindi pa sila handa sa ngayon. Sa tingin ko, ang pinakahanda, mayroong national recognition ay si VP Leni Robredo. Si Congressman Egay Erice. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hindi pa raw napapanahon. Ito naman iginiit ni Palace Press Officer na Secretary Claire Castro kaugnay ng pag-endorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na presidente. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos ang ilang advice ng eksperto na dapat ng paghandaan na administrasyon ng pagtakbo na ni Vice President Sara sa darating na 2028 presidential race. Ayon po kay Professor Antonio Contreras, isang political analyst, matatalo lamang daw si VP Sara sa 2028 kung i-endorso ng Pangulo si dating Vice President Leni Robredo. Nakatakda nga pong magkita ang Pangulong BBM at ngayon Naga City Mayor Robredo bukas. Lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro any country, suhestyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. Samantala, naniniwala naman ng Malacanang na hindi basta-bastang magpapaapekto ang mga mambabata sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Kasunod dito ng pahayag ng Makabayan Bloc na maaaring ginagamit ng pangalawang Pangulo ang maagang anunsyo bilang panakot sa Kamara kaugnay ng impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat ito'y opinyon lamang, maaari rin naman na may pinanggagalingan. Pero giit ni Castro, tungkulin ng mga kongresista na gawin ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas anuman ang nangyayari sa politika. Nabatid naman na mayroong 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na naihain na sa Kamara. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hindi raw po makakapekto ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon sa nakabinbin na mga impeachment complaint laban sa kanya. Sa panayam po ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni political analyst Professor Edmund Tayaw na maling pagtaya ito sa kampo ni VP Sara para maprotektahan ang sarili sa impeachment. Ayon po kay Professor Tayaw, mas may proseso daw po ang Kamara para mapatunayan na nararapat ang impeachment na hindi maaring maimpluwensyahan ng pangalawang Pangulo.
hindi na lang numero ang pinag-uusapan natin dito, Sister Lakay. No? Kung hindi kailangan, ang anuman na magiging desisyon ng Kamara, ng House of Representatives, it has to really be that significant that it will be believable and acceptable to the public. So, sa madalit sabi, regardless whether she declared herself as candidate for 2028 or not, the political dynamics will already be or can already be seen, in fact, as early as before the midterm elections. And nakita na natin ang linyahan kung kaninong grupo kasama ang isa-isang politiko. So, sa tingin ko, kung yun talaga yung rason nila, medyo sumablay siguro sa kanilang pagtataya. Si political analyst Professor Edmund Taya. Nasa ilalim na ng pagsusuri ng mga prosecutor ng Department of Justice ang resolusyon kaugnay ng reklamong inciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, may naunang resolusyon na sa kaso, ngunit ito ay kasalukuyang nire-review ng division head upang matiyak kung tama ang naging rekomendasyon. Sinusuri pa niya kung ang reklamo ay dapat na i-dismiss o ituloy ang pagsasampa ng kaso. Matatanda ang inihain ng National Bureau of Investigation ang reklamo noong 2025 matapos ang umano'y mga pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sa isang online press briefing noong 2024. TNT Tomorrow's News Tonight. Alas 9:25 ng gabi sa iba pang balita. 4 pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways ang naisama daw po sa kasong kinakarap ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, ang 4 na ito po ay kinabibilangan ni Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Ruel Umali at isang Arturo Gonzales Jr. Kaugnay po nito ay nakatagdang padalhan ng supena ng DOJ ang 4 at kailangan daw pong magsumite ng kanilang counter affidavits. Bunsod po nito ay iniurong naman ang nakatakdasa ng preliminary investigation sa naturang kaso at inilipat sa Marso 3. Sina Cortuna at Bulusan ay kapwa nanilbihan bilang OIC District Engineers ng South Manila District Engineering Office ng DPWH-NCR. Si Umali naman ay dating nasa Metro Manila 3rd District Engineering Office, habang si Gonzales ay nagsilbi sa Office of the Assistant District Engineer sa Quezon City 1st District Engineering Office, DPWH-NCR. Naghain ng petition for bail si dating Senador Bong Revilla sa kanyang malversation case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay ito ng umano'y 92.8 milyong pisong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Unang nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay Revilla matapos na tumangging magsumite ng kanyang plea. Nauna nang nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 4th Division para naman sa kasong graft ng dating senador. TNT Tomorrow's News Tonight. Sinisilip na rin daw po ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang assets ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayon po kay ICI Technical Working Group Chairman Undersecretary Aboy Paraiso, kasama si Bonoan sa higit sa 140 personalidad na itinuturing nilang persons of interest. Kasamaan niya sa mga hinahanap nilang posibleng paintings ng dating kalihim sa mga gallery. Sinabi ni Paraiso na ipag-ugnay na sila sa Bureau of Internal Revenue BIR para sa posibilidad na may deklaradong painting si Bonoan at iba pang kinakaladkad sa flood control scandal. Hinahanap na niya nito ang maring naging transaksyon maging ang mga hindi nireport na mga sabit sa anomalya. Sa ngayon, sabi ng TWG Chairman, wala pa naman silang nadidiskubreng ganitong assets si dating Secretary Manny Bonoan.
Hindi pa nakababalik sa Amerika si dating Public Works Secretary Manny Bunoan. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pang bagong outbound travel si Bunoan. Binigyan din naman ni Sandoval na kailangan muna ng permiso mula sa korte sa Maynila dahil umiiral na ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Sakali naman napayagan ito, nakadepende pa rin sa itatakdang restriction ang magiging proseso. Matatanda ang sinabi ni Bunoan na plano niyang bumalik sa Amerika para samahan ang kanyang may bahay na may medical operation doon. Una nang siyang nagtungo sa Estados Unidos kasama ang kanyang asawa noong November 11, 2025 at umuwi lamang nitong January 18 para humarap sa pagdinig ng Senado. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, malapit na raw pong matapos sa Malacanang ang pag-aaral sa higit sa 1,000 payanang report na isinumite ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Ito po ikaugnay pa rin sa manumalyang flood control projects sa bansa. Gayunpaman, hindi pa masabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung ano ang magiging desisyon ng Pangulo sa kapalaran ng ICI. Ayon po kay Castro, kailangan pang pag-aralang mabuti ni Pangulong BBM ang report para makapaglabas ng isang makatwiran at tamang desisyon. Sa ngayon ay hindi pa rin napag-usap ng personal ng Pangulo at si ICI Chairman Andres Reyes. Opisyal nang nanumpa sa tungkulin bilang direktor ng National Bureau of Investigation si Attorney Melvin Matibag. Pinangunahan Executive Secretary Ralph Recto ang oath of office ng bagong pinuno ng ahensya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Matibag na ikinararangal at ipinagpapasalamat niya ang pagtanggap sa posisyon. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwala at kumpiyansang ibinigay para sa kanya. Iginit naman ni Matibag ang kanyang pangakong pamumunuan ng NBI ng may dangal, tapang at integridad at paiigtingin ang kampanya laban sa krimen kabilang ang cybercrime habang inilalapit ang serbisyo ng ahensya sa mga mamamayan. Pinalitan ni Matibag sa pwesto si Attorney Angelito Magno. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Nako, meron daw pong pagtaas na naman sa presyo ng petrolyo next week. Tataas daw po ang diesel at ang kerosene samantalang magkakaroon daw sakali. Sakali pa lang yan ha. O kasi mga, minsan may laban o bawi yan. Kasi mga forecast ng ganito bago mag-weekend, sakali pa lang yan. Oo, kasi kung sa atin dito sa Pilipinas, hanggang Sabado pa ang iniintay natin. Sa Lunes pa magkakalaman kung ano bang final na desisyon ng mga oil company. Kung matatandaan nyo, nito lamang nakalipas na buwan, 2 beses tayo nag-forecast ng may rollback, katiting. Pero pagsapit ng next week, nagkasunod-sunod na. Hindi, naging naging price hike. Natatandaan mo? Actually, magkakasunod na nga yun ha? Wala binobola lang tayo ng DOE Samantala naman, standby pa rin po. Ako, meron pa lang nangyaring trahedya sa Davao. May nangyari pong landslide, 7 katao ang naitalang namatay, kabilang ang isang buntis. Naku. Ano ba yan? Umulan pala doon. Oo, malakas palang ulan dyan sa area ng Mindanao. Samantala naman, heto kahit paano, sana maaprubahan ha. Abay muli hong binuhay sa Senado ang panukalang 200 pesos minimum na dagdag sa sweldo. Hindi ba isang dekada na yan? Matagal na, panahon pa ni Cabeltran. Kailan mo si Crispin Beltran? Sa mga 2 dekada na yan. Nung kay Crispin Beltran, nung nagko-cover ako sa kanya, pinupunta ko pa ito sa headquarters ng KMU. Ang kanyang ipinaglalaban noon, 120.
120. 120 pesos. O tapos naging 125 yan. Na minimum na nadagdag sa arawang sweldo. Pero remember, naging 125 yan. Yun. Hanggang sa naging, magkano na ngayon? 200 na. Oo. Hindi, nag-180 pa yata. Oo, ipinaglaban yan ni na Kate de Casino, ng iba pang mga manggagawang mga labor group, Ayan. Itong 200 pesos, sana naman kahit paano ay maaprubahan na. Samantala naman, TNT Global News, Epstein State magbabayad na po ng $35 million sa mga biktima ng class action case. Sa sports, Galleries Tower, pinataob ang undefeated na NX LED Chameleons sa PBL All-Filipino Conference. At sa showbiz, si Miss Megastar Sharon Cuneta gagawa daw na sariling management company. Parang nahuhulaan ko na kung anong mga hahawakan niya. Singing ba yan? Yun nga eh. Acting ba yan? Kasi lately, ako mahilig ako sa vlog, lakay. Pero lately kasi, lahat ng mga travel vlogger, fini-friend niya. So magta-travel siya. Although, likas na mga vlogger, baka ako management ng mga vloggers. Ganon? Hindi kaya? Hindi naman kaya travel company? Malalaman natin Diba? mamaya. Tourism. Pero gusto ko rin malaman talaga. Sige. Mamaya ihatid sa atin ni Don Carlos. Pilipinas ang oras, alas 9:35 ng gabi. Ang balitang na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're the Dawn. You're watching Scene Zone. Ang legendary OPM band, 40 years na sa industriya. Kasabihan kasi, music keeps you young. Although sinasabi ko lang yan, na medyo sumasakit yung likod ko ngayon. Ang Salamat Hitmakers, sumabak din sa noon o ngayon game. Oy. Mas malaki pa bang placard? Para... Same eh. Yeah, ngayon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ang niyo pa rin pong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Standby, Noche and Federico Manalili. Samantala sa ating pa rin pong mga balita. Bad and good news muna sa mga motorista. Nakaamba naman daw po ang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene, habang may rollback naman sa gasolina sa susunod na linggo. Ayon po kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng 5 sentimos ang bawat litro ng diesel, habang 10 sentimos naman sa kerosene. Subalit may good news naman po sa mga gumagamit ng gasolina. Meron daw pong asahan naman na rollback na 45 centavos per liter sa gasolina. Ayon po kay Romero, ito pong ganitong projection ay bunsod daw po ng kombinasyon ng geopolitical tensions, supply expectations, inventory movements
at market sentiment. Mga pasahero, wag po kayong mangangamba sa taas singil sa petrolyo ha. Hindi pa daw po napapanahon ang taas singil naman sa pamasahe sa jeep sa harap ng panibago at napipintong pagtataas na naman ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito'y dahil umiiral pa ang pisong provisional increase sa mga jeep. Anya, batay sa computation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Department of Transportation, kaya pang balikatin ng pisong provisional increase ang halaga ng langis sa mga jeepney. Pagbibigay din ni Castro, sa ngayon ay prioridad po ng LTFRB na madagdagan ng singil sa pasahe sa bus dahil wala silang temporary fare hike. Ngunit pag-aaralan pa rin ng gobyerno kung ano ang maaaring maibigay na tulong sa mga jeepney operator at driver para mabawasan ang pasanin sa mahal na presyo ng petrolyo. Samantala naman, standby mamaya sa balita tungkol sa isinusulong na aumento sa sweldo, ha? Ito muna tayo sa report ni Noche Cacas. 2 armadong lalaki na responsable daw po sa pamaril sa isang security guard na aresto daw po sa follow-up operation ng Quezon City Police District. Report mula kay RH27, Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Kiset sa arestado ang 2 lalaki na sangkot sa pamamaril sa isang security guard sa Quezon City. Inilala ng Quezon City Police District ang 2 suspect na sina alias Robert at alias Ernesto. Nasukol sa follow-up operation ang 2 sa K6 Street, Barangay West Camias nang mamataang tinutulak ang motorsiklo gamit sa pagtakas. Nakuhanan ng baril si alias Robert sa kanang bewang habang nakumpiskahan din ng mga bala si alias Ernesto. Na-recover rin sa lugar ang isang caliber 45 na baril, cellphone, pera na nagkakahalaga ng 30,000 pesos, motorsiklo na ginagamit umano sa iligal na aktibidad ng mga sospek. Nabatid na sugatan ang gwardiya ng ospital sa West Camias nang lapitan ng 2 sospek. Tinutukan ng baril, ngunit sa kabutihang palad, hindi napuruhan ang biktima at nakahingi agad ng tulong sa mga otoridad. Maharap naman ngayon ang 2 sospek sa kasong attempted murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arit sa 27, Noche! Kumusta mga kalsada ngayong Thank God It's Friday? Yung dito sa bahagi ng Naiya Avenue, no, yung galing dito sa may Mia Road, yung papuntang Terminal 2 at papuntang Terminal 1, ay maluwag naman na Lakay Ray, pero pagtalagpas doon pagka-diretso ng Sukat, bago dumating itong isang mall dito sa may Sukat Highway, mabagal yung usad ng mga sasakyan dahil sa dami, yung volume. So volume yan, wala naman nangyaring aksidente. Good news naman Lakay Ray, sa ating salamat. pag-iikot kanina, wala namang naitalang toward incident sa mga oras na ito. Yung Ruasa Boulevard ay maluwag na rin sa daloy ng trapiko dahil medyo maggabi na rin Lakay Ray, kaya yung iba nakauwi na sa kanilang mga bahay. Mag-ingat din tayo dahil ngayon it's Friday, karamihan yung mga lumalabas ay gumigimik dahil Sabado. Sana naman pati mga mister diretso lang sa bahay, wag nang kung saan-saan sumasabit. Natawa ka. Natawa ka. Petke de Peligro ngayon. Biyernes eh. Pagpetke de Peligro. Baka Thank God It's Friday yung ibang mga mister eh. Ha? Baka mapadaan sa Pegastos. Si Noche, sigurado yan mapapadaan sa Pegastos. Noche, lapit na. Malapit na raw. Noche, lapit na. Malapit na talaga, hindi na maawa. So, saan tayo Noche? Sa Pegastos? Meron ba tayo dyan? Sa Pegastos ba tayo? Yan ba yung
Pegastos na yan eh. Yun ba yun yung papuntang circle? Aba, hindi ko alam yan. Hindi nga Ano ako ba yun? Hindi nga ako nagagawi dyan. Ang sinasabi kong Pegastos, ikaw lang gagastos, ako mabubusog. Meron nga doon eh. Parang Ano ba araw ngayon? February 20? Oh, 3 araw na 20, lang. Oo, 3 araw na lang. Oo. Order na kami ha, kay Aling Lydia. Ay, nakikinig ngayon. Ay, good evening, Aling Lydia. Aling Lydia, kumusta na po kayo? Nakikinig ngayon. Tsempong-tsempo pala. No? Tsempong bati natin, nakikinig pala sa Aling Lydia. Ha? Hindi mabibiro yan, laki rin. Ay, oo. Abay, namimiss ko si Aling Lydia. Dati-dati kasi kasabayan ko nagja-jogging sa may CCP yan eh. Ha? Ay, oo nga pala. Oo. Si Aling Lydia, hindi nabibiro. Pero si Noche, puro biro ang alam. Seryoso na ako, biro pa rin para sa kanya. Ba't mo alam? Sige, Noche, maraming salamat. Ingat ka palagi. Balik sa inyo, Lakay Ray at Kite. Thank you so much, Noche Kakas. Samantala, higit 400,000 pisong halaga ng droga nasamsam naman sa 2 araw na operasyon sa Bulacan. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, sa cases sa train nga umabot na higit sa 400,000 piso ang nasamsam ng mga otoridad na halaga ng droga at 24 na individual na pawang mga drug suspect ang naaresto nga sa 2 araw ng ginawa ng operasyon ng mga otoridad ng lalawigan ng Bulacan. Laban yan sa illegal na droga. Batay sa ulat at tanggap si Police Lieutenant Colonel Angel Garciliano, Provincial Director ng Bulacan, ang Bulacan ay sinagawa ang operasyon mula yan ng 19 at 20 ng Pebrero at inuna yan sa Baliwag at 4 nga agad ang mga nasa drug watch list na drug suspect ang naaresto sa may area ng Barangay Matang Tubig kung saan at 6 na sachet na hinilalang sabu ang nakumpiska at ito may halaga na 122 at 400 piso. Sa lungsod naman ng Nicauquén, San Jose del Monte, sa Giginto, Bukawi, Kalumpit, Marilao, Plaridel, San Rafael, Ubando, Balagtas at kasama din yung maliit na bayan, yung DRT. Tumabot sa 20 individual ng mga kasama dyan yung user at tulak. Ang naaresto nga umabot sa 42.6 na gramo na hinilalang sabu ang nasabsam ng mga otoridad at abot dyan sa 289,680 pesos sa halaga ng nasamsam na droga. Sa kabuuan umabot ito sa 412.80 pesos na halaga ng droga ang nakumpiska nga sa 2 araw operasyon sa lalawigan ng Bulacan. Kamang Rep, kisa sa bago tayo mo lang natin ang bagong promote at dating Chief of Police ng Malabon. Congrats, sir. General yan. Sino? Bigaraw to, kasama ngayon. Sino? Bigaraw to. Si ngayon Brigadier General, dating Colonel, at ngayon Brigadier General na si Brigadier General Jesse Tamayaw. General Jesse Tamayaw. Congratulations po, General, sir. Congratulations! Yung nakasay niya sa ngayon kasamang Ray. Ilocano yan. Sabi mo, taga-Tuguegarao, no? Taga-Tuguegarao. Yes. Kabkablaawan ka po, General Jesse Tamayaw. Yan po kasamang Ray. Ngayon nakasay na sa ngayon sa Kamkrame bilang Directorate for Police Community Relation na kasamang Ray. Binabati rin siya ng isa pang Ilocano, magkapatid na Ilocano to, si Apo Els Bartolome, ha? Saka si dating PNP Chief General Nick Bartolome. Ayan, ha? Congrats daw. Congrats, General. So, ngayon, masisipag yung kasamang rin. Nakasama natin yung panahon talaga nakasagsagan ng ng pandemic. Ito si Colonel Tamayo dito sa lungsod lang. Deserving yan. Oo. At panahon yan ni General Eliasar kasamang rin. Yan, oo. Ayan. Salamat, Ka-Feds. Ingat ka palagi and thank God it's Friday.
At nakapit na ngayon itong mga na-arrest ng 24 na suspect sa iba-ibang mga police station sa lalawigan ng Bulacan habang ito inaharap sa kasong RA 9165. Federico Manalili para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka Federico Manalili. Sa di pa rin mga balita, heto na. Abay, dapat itong todo suportahan ng mga magagawang Pilipino sa pribadong sektor, lalo na muling binuhay sa Senado ang panukalang dagdag sweldo para sa mga magagawa sa pribadong sektor. Sa iniharap na Senate Bill number 1856 ni Senadora Loren Legarda, iminungkahi ang 200 pesos na aumento sa arawang sweldo ng lahat ng mga empleyado sa pribadong sektor, anuman ang kanilang employment status. Ayon po kay Legarda, hindi na makatarungan ng kasalukuyang minimum wage para matustusan ang pang-araw-araw na gastusin, mga pangailangan ng mga manggagawa at ng kanilang pamilya. Sa kasalukuyan ng minimum wage sa non-agricultural sector ay mula 411 pesos hanggang 695 pesos kada araw, habang ang mga nasa agricultural sector naman ay mula 366 pesos hanggang 658 pesos sa bawat araw, depende sa rehiyon. Magugunitang nung nakalipan sa Kongreso, inaprubahan sa Senado ang 100 pesos na dagdag sweldo, habang 200 pesos naman ang bersyon na ipinasa ng Kamara de Representantes. Gayunman, naging bad news lang hindi po na isa batas. Dahil maraming mga mambabatas ang mga employer at mga negosyante. Kaya naharang ang naturang mga aumento sa sweldo. Diyos mio naman. Samantala, nananawagan naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na muling palawigin ang estate tax amnesty hanggang sa December 31, 2028. Kasunod po ito ng inihain niyang Senate Bill number 1865 o further extending the period of availment of the estate tax amnesty para mabigyan daw po na sapat na panahon ang mga pamilya na mabayaran ng kanilang estate tax. Ang estate tax ay ang buwis na binabayaran ng pamilya ng namatay bago nila mailipat ang titulo ng lupa sa kanilang mga pangalan. Maaari umanong nahihirapang magbayad at wala talagang mapagkukunan o kaya naman ay nalalakihan sa babayarang halaga batay sa 6% ng kabuang halaga ng ari-arian. Kapag hindi nabayaran ng estate tax ay lalo pang lumalaki ang halaga dahil sa penalty na humahantong pa sa asunto. Ang pinakahuling estate amnesty ay nagtapos noong June 14, 2025, ngunit marami pa ang humihiling ng isa pang extension. Sana ma-extend. Nailigtas naman ng 2 bata matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa bayan ng Barobo Town sa Surigao del Sur. Ngayon pong araw nito ng Biyernes. Ayon po kay Village Chief Renan Giliama Aben, nangyari daw po ang insidente pasado alas 7 ng umaga habang natutulog ang mga biktima sa kanilang bahay. Nagtamo ng multiple fractures ang 17 taong gulang at minor injuries naman ng 4 na taong gulang na bata na agad namang dinala sa ospital. Nagpasalamat si Aben sa mabilis na aksyon habang pinalalahanan ng mga residente na maging alerto sa posibleng banta ng landslide. Nagsasagawa naman ng assessment ang local disaster team sa lugar at sa mga posible pang maapektuhan ng tuloy-tuloy na pagulan. 7 nga po ang nasawi sa 2 magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa Davao Region dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng shear line. 4 na miyembro ng isang pamilya ang natabunan ng lupa kaninang umaga sa Barangay Salazar, Mati City sa Davao Oriental. Sa ikinasang operasyon, napagalaman ng mga otoridad na buntis ang ina na isa sa mga nasawi. Samantala, 3 pa ang namatay sa landslide naman sa Barangay Rizal, Moncayo sa Davao de Oro. 2 bangkay ang unang na-recover kaninang madaling araw habang ang isa pa ay nakuha kaninang umaga.
unang nang nagbabala ang Pag-asa sa posibleng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar dahil sa shear line. Kaya doon sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na doon sa mga nasa risk area, kung nananawagan na ang inyong LGU na kayo ho ay lumikas, lumikas ho kayo. Tama, wag na matigas ang ulo, ha? Iba kasi ayaw makinig. Sasabihin na, wala naman hong kami naririnig. Safe naman ho kami sa tinagal-tagal ng aming pag-i-stay dito. Mali ho yun. Makinig po tayo sa mga otoridad. Samantala naman, ipinagutos ho ni US President Donald J. Trump na ilabas at ipakita na sa publiko ang records tungkol sa X-Files. Hindi to yung Epstein Files, ha? Ito'y X-Files. Ayon po kay President Trump, nagbibigay siya ng direktiba sa Department of Defense at iba pang ahensya ng Amerika na ilabas sa publiko ang mga record tungkol daw po sa tinatawag na extraterrestrial, alien life, maging ng unidentified aerial phenomena at ng unidentified flying objects. Idinimpo ni Trump na kailangan nang mailabas sa publiko ang anyay highly complex information at isinalarawan niyang extremely interesting and important matters. Una po rito ay binanatan ni Trump si dating US President Barack Obama dahil sa paglalabas ng classified information tungkol sa alien life at kinastigo na hindi ito dapat ginawa ng dating Pangulo ng Amerika. Unang sinabi ni Obama na totoong may extraterrestrial life bagaman hindi pa niya nakikita ang mga alien. Alien. Hindi nag-react. Sabi ko, alien. Samantala, sinabi naman ni Presidential Daughter-in-Law Lara Trump na meron nang inihandang speech si President Trump na nakadetalye daw po ang extraterrestrial life at spaceships. Bukas ng gabi, sa gabi ng misteryo, pag-usapan po natin yan, 10:00 ng gabi po. Yan, tungkol po kayo. dyan, ha? Para naman mahimay natin itong ganitong desisyon ni President Trump na sa wakas magkakaroon na po ng tinatawag na full disclosure tungkol sa tinatawag na X-Files. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News. TNT Global News nga, Epstein Estate magbabayad daw po ng $35 million sa mga biktima ng class action case. Wina Pearl Hesoro sa detalye. Wina, go! Pumayag ang estate o ari-arian ng yumaong financier na si Jeffrey Epstein na magbayad ng hanggang $35 million para maresolba ang isang class action lawsuit na inihain ng kanyang mga biktima. Batay sa isinumiteng dokumento sa korte sa Manhattan, inaakusahan sa kaso ang dalawang niyang dating tagapayo at tumulong umano sa kanyang sex trafficking ng mga kabataang babae at minor de edad. Ang kasunduan ay nihayag ng law firm na kumakatawan sa mga biktima ni Epstein at kapag ito inaprubahan ng hukom, tuluyan ng matatapos ang kasong isinampan noong taong 2024 laban sa dating personal lawyer ni Epstein na si Darren Indyke at dating accountant na si Richard Kahn. Ayon sa abogado ng dalawa, wala silang inaming pagkakamali o pananagutan sa kasunduang ito. Gayunman, pumayag silang makipag-areglo upang tuluyan ng matapos ang anumang posibleng habol laban sa estate. Matatandaang si Epstein ay namatay sa loob ng kulungan sa New York noong August 2019. Para sa TNT Global News, ito si Gina Perlesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Wina Pearl Hesoro. At ngayon sa ating sports. TNT Sports and Games. Sa ating sports, mga kaibigan, meron tayong update mula kay Kyle Bullias, Galleries Tower. Pinataob ang undefeated NX-led Camaleons sa PVL All-Filipino Conference. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle! Isang upset ang ipinakita ng Galleries Tower High Riser sa All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League. Pinataob lang naman ng Galleries ang undefeated na Next-led Chameleons na binubuo ng core team ng defending champion na Petrogas Angels. Nakuha ng Galleries ang ikalawa nilang panalo sa conference na ito sa scores na 25-19, 17-25, 25-20 at 25-21 laban sa Chameleons.
Pinangunahan ito ng rookie player nilang si Erica Deloria with 16 points at 7 blocks. Nagbitaw rin ng 16 points si Rosal Baliton habang 13 points naman mula kay Gail Pascual. Samantala, binuhat naman ni Brooke Van Sickle ang Chameleons with 21 points at sinundan ito ni Kiara Parmentilla with 16 points. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Pulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa showbiz, alamin na nga natin ano bang klaseng sariling management company ang gagawin o itatayo ni Sharon Cuneta. Kay Don Carlos ang detalye. Matapos ang kanyang 60th birthday, isang milestone na naman ang dumating sa buhay ni megastar Sharon Cuneta. Sa kanyang Instagram post, masayang inanunsyo ni Ate Shawi ang bago niyang kumpanya na hindi niya muna raw papangalanan. Ang nasabing kumpanya ang magmamanage sa kanyang career, schedule at projects na simbolo sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang aktres at singer. Marami tuloy netizens ang natuwa at feeling excited sa mga susunod pang anunsyo ng megastar. Ginawa niya ang post isang buwan matapos ang kanyang Diamond Year na agad na-flex ang kanyang senior citizen ID. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya mo rin yan, partner. Yung ganyan mga shape. Alam kong kayang-kaya mo yan. Sus. Ay, pero congrats kay kay Ate Shawi. Mukhang babalik na siya sa mga pelikula. Ate Shawi, welcome back. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 4 ng gabi.